Belinda, welcome. Thank you po, Ate Pia. Thank you for coming. I know medyo mabigat yung ikikwento mo sa amin. So Belinda's here. Mag-share siya sa atin nung personal na issue niya na gusto niya yata tayong hinga ng payo, no? Go ahead, Belinda. Kasama ko pala yung lawyers ko. Go ahead. Yun po, Ate Pia, yung pinaka-problema ko po, nakikipaghiwalay na po ako dun sa boyfriend ko. Okay. Kaya lang, ayaw po niya. Ayaw niya. Opo. Gumagawa po siya ng paraan na para hindi kami maghiwalay. Okay. May mga ginugulo siyang mga tao para maka-reach out sa akin. Tapos, pag nagkikita naman po kami, nananakit naman po siya. Hindi ko na po alam yung gagawin ko kasi pag hindi ko siya sinunod, nagbabanta na po siya. Papatay niya yung nanay ko, yung mga pamilya ko, yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko. Ayun po, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko para tumigil na po siya kasi ayoko na po talaga makipagbalikan sa kanya. Yeah. Can you give me a little background? Gaano katagal na kayo at how long kayo nagsama? Nag-live-in po kami, siguro mga 1 year lang po. Okay. 1 year lang po. May kaya anak? lang, Walang wala anak? po. Okay. Kaya lang po, itong 1 year na yon, napansin na po ng mother ko yung ugali niya. Okay. Kaya pinaghihiwalay na po niya kami. Advice ng mother Yes mo. po. Oo. Ngayon po, ang nangyari, para hindi na lang po maging So sorry, magulo, when you said ayaw na, nakatira pa rin siya sa inyo? hindi na ho. Umuwi na po siya. So at least yun, simple naman Yes, yun. At po. least wala na siya Naghiwalay. sa pamamahay mo. Okay. Yun po. Tapos po, ang nangyayari na lang po, pag nagkikita po kami, hindi alam ng Saan mother kayo ko. nagkikita? I mean, makikipagkita ka sa kanya. Yes. Ba't ka pa nakikipagkita? Kasi gusto niya po makipagkita. Tapos, nagagalit siya pag ayaw, So pag parang ayaw pinagbibigyan mo lang? Yes po, pinagbibigyan ko lang. Para magkwentuhan, ganon. Kung yung ginagawa na rin po namin, Pero I mean, nagkikita ba kayo in public, like sa restaurant o sa pribadong lugar? nung una po sa bahay nila, Okay. pumupunta po ako kasi welcome naman po ako sa Okay, bahay nila. okay. So hanggang sa Parang kumbaga nakipag-friendship ka na lang, yes parang po. ganon. Opo. Kaya lang po, last year, December, may naging problema po kami na pinagbibintangan po niya ako na nanlalalaki ako. Kasi yun yung time na hindi na po talaga kami nagkikita. Na parang gumagawa na rin po ako ng paraan na hindi kami magkita. Okay. Ngayon, parang po nakakaramdam na siya na parang ayaw ko na. Okay. So ngayon, pinagbintangan po niya ako na meron po akong lalaki. Nung isang gabi po, nasa kotse po kami noon. Doon po niya ako binubugbog. Ngayon po, ang iniisip ko na lang, makatakas. Nagdadrive po siya noon. Habang nagdadrive siya, ginaganong-ganong ka Yes niya? po. Binugbog po niya ako. Tapos, nakahanap po ako ng tsepo. Nung nakahinto po kami, tinakbo ko po yung kotse kasi bumaba po siya. Tinakbo ko po yung kotse, tapos punta po ako ng police station. Dire-diretso ka sa police Opo. station? Okay. Yun po, nung gabing yun, sinamahan po ako ng mga pulis na ipablatter po siya. Okay. Doon po sa barangay nila. Okay. Tapos, basta ito po, hanggang ngayon, ang ginagawa po niya, pipilitin niya po ako makipagkita sa kanya. Tapos pag hindi po ako pumayag, may pupuntahan siyang tao, yun ang guguluhin niya, nasabihin na kausapin ko siya. So, ako naman po, para matigil na yung panggugulo niya, makikipagkita po ako. Kaya lang, pag nagkikita kami, minsan sinasaktan niya ako, ginagawa niya lahat, yung gusto niya kahit ayaw ko. Kahit lamang po sa lumabas ko, ginagawa po niya. Tapos, Nire-rape ka ba niya? Ha? sumusunod na lang po ako para wala na lang po gulo. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Thank you sa lakas ng loob mo na pumunta dito. Sadly, sabi nga nila, 1 in 3 women are victims of violence. So, we'll have a little bit of a discussion here in general, no? Kasi because of sa lakas ng loob mo na humanap dito, ang dami natin matutulungan na kababaihan. But it is also our hope na
directly na makatulong sa iyo. Lahat tayo as human beings, we have a right to have peace of mind, no, and to know na secure tayo sa pamamahay natin. But in particular, ang mga kababaihan, we have a law, the anti-VAUSI, which really addresses yung vulnerability ng isang babae na nasa isang relasyon or previously nasa relation katulad mo, dating boyfriend, dating asawa, na ngayon nagiging subject ng physical, emotional, even financial abuse. So, that is all covered. So, yung ginagawa sa'yo is may halong physical, definitely sexual, definitely emotional. Kitang-kita naman na kahit sa trabaho mo, even yung nanay mo, kailangan, and bow din ako sa lakas ng loob ng nanay mo na nandyan siya to protect you. It's a big thing talaga na meron ka ding nasasandalan, and yung nanay mo, in your case, is one of them. So that's my first advice, no, na hanap kayo ng mga taong believe in you and will support you during these difficult times. It's very important to have that support system, and that is also why ine-empower natin yung mga barangay. Actually, ladies, diba, do one of you want to talk about it? I think it's you, Jackie. You give talks on my behalf on violence against women. Can you give a quick talk about it? Because that's something that we do to help women. Yeah. So one of your advocacy's PSC is actually the anti-VAUSI awareness for each city, municipality. So umiikot po tayo sa buong Pilipinas, and we give campaigns, we give seminars so that people will be aware of their rights and how are they going to be able to exercise them. So, we've been doing that for, I don't know, almost 20 years. Actually, hindi pa abogado itong mga to. The different set of lawyers helping me with this advocacy. But let's now go. I was just talking in general kasi gusto kong medyo makahinga ng konti si Belinda before we go into her particular case. So, tama yung ginawa mo na napablatter nyo yan, ano, na sinamahan ka ng pulis dun sa barangay. And your next step really is you can go to the barangay, no? For a protection order. You call it a BPO, right? Barangay Protection Order. Dun sa barangay niya. For 15 days yon ang validity noon. Kasama yun sa nagawa mo, hindi pa? Hindi pa. So that's one thing that you can do. Kasi yung barangay ang mag-i-impose sa kanya ng restriction na bawal siyang lumapit sa'yo. Ang kagandahan din nun, most of our barangays are very empowered na nakasama yung mga pangaral na rin nila na, kuya, tantanan mo na, let go na. Kasi yun yung gusto kong sabihin sa kanya. Hindi ho ako naghihimasok dun sa issue, pero that's part of what the community does na sana hindi na dumating sa ganung sakitan na in your case, nangyari na. So, the BPO is usually the easiest, fastest way kasi you don't even need a lawyer to do that. Pwede ka lang pumunta, pasama ka sa nanay mo para pumunta dun sa barangay niya at humingi ng barangay protection order. Alternatively, and I'll ask one of the lawyers naman to explain para ibang boses naman ang marinig nyo at handang-handa itong mga to, instead of a barangay protection order, you can go directly to the court, di ba? So, Ate Belinda, para mabigyan ka ng madali ang proteksyon laban sa iyong ex-boyfriend, pwede ka mag-file or mag-apply ng barangay protection order sa barangay kung saan nakatira ang iyong ex-boyfriend. Pwede ka mag-file ng temporary protection order before the court, at pwede ka rin mag-file ng iyong complaint affidavit sa fiscal kung saan nangyari ang krimen. So, complaint affidavit, ikukwento mo lang doon kung ano nangyari, ano yung mga instances ng abuse. Yung mga dates, tsaka kung may mga kaibigan kang aware nito, di ba, yung kunyari, natawagan ko yung nanay ko nung ganito kasi minsan, later on, hihingi yan ng supporting affidavit. So magandang nakikwento na rin yon. Isasama mo na rin siya sa complaint affidavit mo as an attachment. So, nag-iipon ka, nag-build ka ng case at evidence against the person na kakailan mo ng kaso, which in this case, yung ex-boyfriend mo. So, simultaneously or kasabay ng pagpa-file mo, pwede ka na rin pumunta sa korte kahit nag-file ka na ng application para sa iyong barangay protection order. So, pagpunta mo naman sa korte, ang i-apply mo naman doon, yun yung tinatawag na temporary protection order. So, pag na-receive na ng court yung application mo, aaralin nila yan, titingnan din niya yung mga instances ng abuse, at makikita nyo doon na urgently, kailangan mo ng proteksyon dahil ikaw ay nakaka-experience ng iba't ibang klase ng abuso
galing sa iyong ex-boyfriend. Pero dito sa pagpa-file mo sa korte, kailangan nire-representa ka na talaga ng isang abogado. Gusto ko lang din po itagdag na yung mga protection order na sinasabi namin na pwede niyong i-file, hindi lang po ito limitado sa paglayo niya sa inyo. Kasama po dito yung paglayo niya sa mga pamilya niyo, sa mga... There you go. That's true because nabanggit nga niya na talagang tsaka talagang nananakot pati sa nanay niya. So the law recognizes na common sa mga ganitong nag-aabuso na pati pamilya mo dinadamay sa problema. Tatakutin ka sa pamamagitan ng pananakot din sa pamilya mo or sa safety nila. So kasama yan talaga sa protection na binibigay. Thanks for adding that. So yun ho, mga kaibigan natin, mga viewers, so painful to hear these kind of stories, but I hope that we all learn from it, and we're very grateful, Belinda, for your lakas ng loob mo na i-share ang story mo. Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Belinda para sa formal na pagsampa ng kasong VAUSI sa kanilang barangay. Nangako naman si Barangay Secretary Dennis de la Peña na sila mismo ang makikipag-ugnayan sa barangay kung saan nakatira ang inirereklamo. Well, nagtapos tayo ngayong araw na pinayagan ho natin ma-issuehan si Belinda sa VAUSI ng Barangay Protection Order. Inakaka-copy furnish po natin ang Alfonso para sa kopya ho, and rest assured that the barangay ay naka-monitor ho sa effectivity po na itong Barangay Protection Order para po sa ating complainant. Hi mga ka-CIA, narito tayo sa bahay ni Belinda. Tinawagan namin siya kanina at sabi namin, i-interviewin namin siya. Pero ang hindi niya alam, may dala kaming surpresang regalo galing kay Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy na Noche Buena pandagdag sa kanilang Pasko. Ito po. Sir, maraming salamat po. Yes. At meron pa tayong... Salamat po, sir. Salamat po. Yes. Maraming salamat po sa pamaskuhan ko ni Ate Pia, Kuya Alan at Tito Boy ng CIA PBA. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.